Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Halos magdadalawang buwan na nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng militanteng grupong Hamas at puwersa ng Israel. Sa ngayon ay patuloy pa rin ito at maraming mga sibilyan na ang nadadamay. Sa paglulunsad ng Israeli Defense Forces ng kanilang second phase of war ay mas lalo pa nalang pinabagsik ang kanilang pananalakay laban sa militanteng grupong Hamas. Araw-araw ay mas lumalawak ang nasasakupan ng Israel sa Gaza, subalit ang kanilang nagiging malaking problema ay ang mga tunnels ng Hamas na kanilang ginagamit upang lihim na makaganti at makapagpadala ng maraming mga armas. Sa nakalipas na mga linggo, pinupuntirya na din ang mga pampublikong gusali tulad na lamang ng mga ospital na ginagawa palang mga lihim na headquarters ng Hamas. Bukod sa Al-Shifa Hospital na kinubkob na din ng Israel Defense Forces, ang isang Indonesian hospital na nasa Gaza ay napag-alaman na naman na isang lihim na base ng operasyon ng militanteng grupong Hamas. Sa mga nakalipas na araw, mas binantayan ito ng Israel at tila kanilang pinalibutan upang mas masiyasat kung ano ang nasa loob nito. Kailangan din nilang kubkubin ang ospital na ito upang matigil na ang pagdami ng mga supply ng armas at iba pang kagamitan ng Hamas sa pakikidigma. Bukod sa mga ospital at pampublikong mga gusali, pinapasok na din ng puwersa ng Israel ang mga eksklusibong mga subdivision at mga komunidad dahil karaniwan din na dito itinatago ng Hamas ang kanilang mga armas at dito din ginagawa ang kanilang lihim na magpaplano. Kagaya na lamang ng kanilang natagpuan na isang komunidad na kung saan itinuturing itong para sa mga mayamang mga pamilya sa Gaza. Sa loob ay meron itong mga villas at malalaking mga bahay. Sa paghahalughog ng Israel Defense Forces sa isang eskwelahan sa loob ng komunidad na ito, napag-alaman nila na may itinatago palang basement ang loob ng eskwelahan. Sa loob ng basement na ito na nasa eskwelahan ay tumambad sa kanila ang isang taguan ng mga armas na kasing laki halos ng isang basketball court. Ito ay halos mapuno ng mga missiles, ammunition at iba pang mga armas na siyang ginagamit ng Hamas upang makapaglunsad ng giyera laban sa Israel. Buti na lamang, nagawang pasabugi ng Israel Defense Forces ang exit point ng tunnel palabas sa basement habang inaatake sila ng Hamas mula sa labas ng gusali. Pumasok ang Hamas sa naturang basement nang hindi nila alam ay sira na ang exit point nito. Dahil dito, nakulong sila sa loob mismo ng gusali bago pa man ito tuluyang pasabugi ng Israel. Matapos nito ay tsaka naman nagtungo ang IDF sa southern part ng Gaza kung saan naroroon ang ilang pang mga leader ng Hamas at doon umano nagtatago. Ang mga militante na naiwan sa northern part ng Gaza ay lower levels lamang umano dahil karamihan sa mga may matataas na posisyon ng Hamas ay nasa southern part ng Gaza. Habang nagsasagawa ng paghahalughog sa bahay ng isang leader ng Hamas sa southern part ng Gaza, hindi sinasadyang makakita ang Israel Defense Forces ng tila mga papel kung saan naroon ang plano ng Hamas at makikita din doon kung saan matatagpuan ang lokasyon ng isang special missile factory ng Hamas na gumagawa ng mga chemical weapons na kanila na namang gagamitin laban sa Israel sa nagaganap na bangayan. Sa tulong ng tila mapa na ito na kanilang nakita sa bahay ng isa sa mga leader ng Hamas, natagpuan ng Israel Defense Forces at winasak ang naturang factory bago pa man makapaghatid ng chemical damage sa Israel. Sa katunayan, ang paggamit ng chemical weapon ang isa sa mga pinakapinangangambahan at kinatatakutan ng Israel mula pa nang magsimula ang kaguluhan. Bukod sa mga ospital, paaralan at iba pang mga mahalagang gusali na ginagamit ng Hamas bilang kanilang sikretong mga basement, pati pala mosque ngayon na sagradong lugar para sa mga kapatid nating mga Muslim ay ginagamit din nila bilang basement at lihim na headquarters.
Sa ngayon ay kinakalaban din ng Israel Defense Forces ang isa na namang batalyon ng Hamas na tinatawag nilang Zaytun. Ang batalyon na ito ay may special units. Ang isang unit nito ay nag-specialize sa mga explosive suicide attacks laban sa Israel Defense Forces at sa mga Israelis. Ang pakikipaglaban sa unit na ito ay nangyayari sa area ng Zaytun. Mahirap ito para sa Israel Defense Forces dahil ang lugar ay malapit lamang sa isang residential area na may mga eskwelahan at mga bahay ng mga sibilyan. Dahan-dahang sinira ng IDF ang mga command center ng Zaytun Brigade sa loob ng Gaza dahil dito'y mahihirapan sila na makipag-communicate sa isa't isa. Sa lugar ay nakadiskubre din ng IDF ng mga armas pandigma na ginagamit ng Hamas laban sa Israel sa isa sa mga moske sa lugar. Ang moske ay tinuturing ng ating mga kapatid na Muslim bilang isang sagradong lugar, pero pati ang bahay dalangin na ito ay ginamit na din ng Hamas upang mas mangibabaw laban sa Israel. Naiintindihan ng Hamas na lumalaban ng Israel ayon sa rule ng international community at ito ang nais na ipaalam ng mga Israeli sa mundo. Kaya nila ipinapakita ang mga lihim na gawain ng Hamas. Inilalahad ng Israel ang tunay na kulay umano ng Hamas at kung paano sila nagiging traidor at gahaman pagdating sa pakikipaglaban. Ayon sa Israel, tila kinakalaban nila ang isang terorista na walang pakialam sa mga rules. Ginagawang human shield ang mga sibilyan at hinahayaan na madamay pa ang mas maraming mga tao na walang nalalaman sa mga nangyayari, lalong-lalo na ang mga kabataan. Dapat umano na makita ng mundo kung paano ginagawa ng Hamas ang mga sibilyan bilang kanilang mga pananggalang laban sa Israel at upang magtagumpay sa kanilang ipinaglalaban at pinaniniwalaan. Samantala, kinumpirma mismo ng Department of Foreign Affairs na may ilan ngang Pilipino seafarers na lula ng Galaxy Leader na barkong tinangay ng rebeldeng Houthi. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na mayroong 17 mga Pinoy ang hostage ngayon ng Houthi sa karagatang sakop ng Red Sea. Nauna nang lumabas sa isang international report na mayroon ngang 25 mga crew members ng Galaxy Leader cargo ship ang tinukot ng mga Houthi, kabilang pa ang ilang mga nationalities na Bulgarian, Ukrainian, Mexican at Romanian. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!